Hi, this is Fed, your content creator slash working mom. For today's video guys, pagpasensyahan niyo na ang boses ko. Kasi may sakit ako, may ubot sipon ako. And actually, hindi lang ako, si Arlo din. Nauna si Arlo, parang nakakaramdam na siya. May ubot sipon na siya actually, Friday. Ako medyo nakakaramdam na ako Saturday. And then, parang lumala Sunday kasi pabalik-balik kami sa doktor. Siguro sa weather or for me parang mahina talaga guys ang immune system ko kasi ayun nga because of the work na I have, medyo puyatan talaga. Imbis na spend ko yung day off ko sa pagpapahinga, gawaing bahay, but I need to take care of Arlo kasi kawawa siya. Ayun na nga, so na-notice ni tatay niya na hindi na masyadong maganda yung ubo niya nung Saturday na yon. To the point na habang natutulog siya, makakat lang yung sleep niya kasi uubo lang siya. So wala siyang enough na sleep, which is not good. So sabi ni tatay niya ipa-check up niya. We decided pagka Sunday na magpa-check up kasi yung hospital sa amin is walang check up pag Sunday sa Lambunaw Hospital. Until Saturday lang sila half day. So wala kaming choice kundi magpa-check up sa private clinic, which is a good choice naman kasi natutukan talaga yung condition niya. So sa check up na yon nung Sunday is pinalab si Arlo kasi may fever siya, and agree naman ako doon, urinalysis at saka nagpa-blood chem kasi baka nga ayun nun magti 3 days na may fever pa siya even though umiinom naman siya ng paracetamol tempra. So, sa kanyang blood chem, to monitor yung kanyang platelet count, okay naman. Pero, sinuggest ni Doc na magpa-blood chem ulit pagka Monday. So, ginawa namin yon, pabalik-balik kami sa clinic Sunday at saka Monday para sa kanyang blood chemistry. And good thing na din kasi tumaas yung kanyang platelet count kasi sabi ni Doc kapag bumaba ang kanyang platelet count sa second blood chem niya or hematology is magpapadengue test na. So thanks God talaga tumataas naman yung kanyang platelet count and no need na kaming magpa-dengue test. So survive na yon. Yung poproblemahin na naman namin is yung kanyang fever at saka yung ubo at sipon niya. So, as a consequence, absent na naman ang inyong working mom. Nakakapanghinayang man na mamaminus yung sa sahod, pero okay lang kasi yung welfare naman ng anak mo yung nakataya doon. Kasi aside sa pina-check up namin siya sa doktor, pinahilot din namin siya ni tatay niya and pinaluyahan. No bashing kasi kanya-kanya naman tayo ng paniniwala. Kapag gumagaling yung anak mo dyan, go lang. Lahat gagawin para gumaling lang, 'di ba? So, kasi nga, nung pagtapos namin doon, pag uwi namin, medyo matamlay na siya and mataas talaga yung kanyang fever. So, I decided not to work na. And, nagtataka kayo anong ginagawa ko. Sinisettle ko na lang lahat kasi babalik na ako later sa work. Yung kanyang chart ng kanyang mga iniinom na antibiotics para hindi na malito si tatay niya and easy lang sa kanyang i-follow kasi nilalag ko talaga kung anong time niya ininom para hindi niya makalimutan. Hopefully talaga maging okay na si Arlo kasi pag hindi pa, babalik kami doon, sabi ni Doc, sa Thursday pag na-notice namin na hindi siya nag-i-improve and may fever pa siya, another blood chem na naman. So, ayun, pagpasensya nyo na guys ang aking dugyot na itsura dyan. I was trying to ilagyan mo kaya ng filter kasi medyo nahihiya ako. Pero anong purpose ng no filter na caption ko later? So ito, literal na working mom juggling everything. Po at hindi siya medyo kaaya-aya kasi madalian lang to. I just wanted to see yung detailed na yung time tsaka date kasi masyado akong makakalimutin guys. So baka mapainom ko siya ng
twice. So, para 4 kasi to sa kanyang fever, paracetamol, sa ubo niya, amoxiclav, salbutamol, tsaka cetirizine. So, quantity lang, tapos frequency, how many times a day, tsaka dito yung dates. Kasi yung dalawa nito, this one, for 7 days to. So, para makita ko na talagang naiinom siya, I put the dates here. Tapos dito lang ilalagay kung anong time nito ininom para recorded siya, no? Para hindi tayo magkamali, guys. And I prepared this as well kasi yung ako lang dito ko siya sinusulat. So, I know na pag magjo-duty na ako, hindi to magpa-follow ni tatay niya. So, I made this para madali lang sa kanyang tingnan kung ilang ml yung papainom niya, kung how many times, tsaka dapat dito niya isusulat para alam ko na napapainom niya, no? So, ayan, okay na and ready ng lahat. Ito lahat ng mga gamot ni Arlo, nakalagay na siya sa isang lagayan. And, ilalagay na rin natin dyan yung chart at saka ballpen. Thank you so much, guys, kung nakaabot kayo sa part ng video na ito. Salamat talaga. And hopefully, healthy kayong lahat. And ayan, umiiyak na si Arlo kasi it's time to sleep na. Thank you!